una sa lahat. Anong P ang tawag sa isang politiko na madalas na magpalit ng partido o political stance? Political butterfly yan. Mali. Ang tamang sagot ay ping. Ping! Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Hindi babaligtad dating DPWH engineer Henry Alcantara na hindi babawi ng kanyang testimonya sa flood control scam. Ipaaresto na, pagpapauwi kay dating Congressman Zaldico, tinatrabaho na ng pamahalaan. Nilulutong impeachment, ilang kongresista may nakikita raw na basihan para ipa-impeach si Pangulong Bongbong Marcos. Malacanang versus Magalong, Baguio City Mayor Magalong tinawag na sinungaling ni Palace Press Officer Castro. Kanya-kanyang pananaw ang mga kongresista sa niluluto man ng impeachment complaint laban kina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, unahin natin si PBBM. Anong tingin ng mga kongresista kung may basihan para ipa-impeach siya? Jiggy, kung si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino nga yung tatanungin, may nakikita raw silang grounds o basehan sa posibleng ang impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasama nga riyan yung aligasyon laban sa Pangulo na tumatanggap o tumanggap umano siya ng kickback sa mga proyekto ng gobyerno. Nauna na kasing siniwalat nga ni dating Congressman Zaldico na tumanggap umano ng 25 billion pesos itong si PBBM mula doon sa 100 billion pesos na insertions sa 2025 national budget. Pero ayon nga kay Tino, pinag-aaralan pa raw nila ito. Kailangan daw kasi ng matibay na ebidensya. At ayon naman kaya Navotas Representative Toby Chanco, tanging kay Congressman Egay Erice lang niya narinig na may nilulutong ng impeachment complaint laban kay PBBM. Wala rin daw kumakausap sa kanya tungkol dito, pero git niya, dapat daw pareho ang pamantayan sa pagpapanagot sa mga opisyal, mapa-presidente man o vice-presidente. Nauna na rin sinabi ng palasyo, Jiggy, na handa nga si Pangulong Marcos sakaling may maghain ng impeachment complaint laban sa kanya. Jiggy. At Marian, pagdating sa impeachment laban kay VP Sara, anong sinasabi ng mga kongresista? Jiggy, ito kung si Tiangco nga, itong cousin-in-law mismo ni PBBM, hindi raw niya susuportahan itong posibleng panibagong impeachment complaint laban kay VP Sara hanggat hindi pa na ibabalik nga sa Pilipinas itong si Zaldico. Pakinggan natin itong pahayag ni Congressman Tiangco sa programang The Big Story ng One News. If come Feb 6, wala pang big fish, ibig sabihin at least si Zaldico hindi pa na ibabalik dito. Hindi ako makikisa doon. Kasi napaka-hipokrito naman namin, di ba? I mean, yung kasamahan namin, hindi namin mapanagot. Tapos gusto namin mapanagot yung ibang tao. Magkano ba yung ina-accuse nila kay VP Sara? 125? 125 million. Dito magkano? Ilang bilyon? Jiggy, hindi naman ito pinalampas ni Congressman Tino na isa nga doon sa mga naunang naghain ng impeachment complaint laban kay VP Sara noong pang December 2024. Git ni Tino, yung pahayag ni Tiangco ang mga karaniwang argumento ng mga rabid supporter ng mga Duterte. Hindi raw maliit na bagay itong higit 612 million pesos na confidential funds na questionable umanong ginastos ng bise. Narito itong pahayag ni Congressman Tino. Yung mga ganyang argumento ay argumento ng mga rabid DDS supporters, na ginagamit ang flood control issue para bilang panangga o pantabing pandepensa sa vice-presidente. Pero ngayon dahil vice-presidente, wala na lang, papabayaan na lang. So hindi naman pwede yun, di ba? Jiggy, paglilinaw naman ni Congressman Tiangco sa issue nga na itong impeachment, walang exempted pagdating sa accountability. Hindi na raw muna siya magkokomento hanggat wala pang inihaing aktwal na impeachment complaint laban kina PBBM at VP Sara. Jiggy. Marian, pagdating sa mga senador, ano ang kanilang pahayag tungkol dito sa impeachment, posibleng impeachment complaint laban sa Pangulo at sa Vice?
Jiggy, may pahayag nga riyan si Senate President Tito Soto at bilang leader ng Senado, agad daw niya itong aaksyonan alinsunod sa saligang batas. Yan muna ang latest sa Kongreso. Balik sa'yo, Jiggy. Yan pong ulat ni News 5 House Correspondent Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Balikan natin ang report ni Camille Samonte. Tinanggi nga ni Henry Alcantara na babawiin niya ang kanyang testimonya sa flood control scam. Camille, anong detalye nito? Jiggy, tinawag ngang false at misleading ng kampo ni dating DPWH District Engineer Henry Alcantara. Ito ngang kumalat na balita na binawi na niya ang kanyang mga testimonya kaugnay sa flood control scam. Giit ng abogado niyang si Attorney Himil Carlo Joven, hindi babawiin ni Alcantara ang kanyang sinumpaang salaysay lalo na't meron na siyang Memorandum of Agreement sa Department of Justice para nga makapasok sa Witness Protection Program. Pagtitiyak pa niya na nanatiling tapat at handang makipagtulungan si Alcantara para nga mapanagot yung mga sangkot sa kaso. Bago nito, iginiit na rin ng DOJ na wala nga silang natatanggap na formal na request ng pagbawi ng testimonya ni Alcantara. At Camille, may pinakakalat na impormasyon ngayon na inuugnay sa tinaguriang BGC Boys, si VP Sara. Ano ang impormasyon tungkol dito? Jiggy, nag-ugat nga yan sa isang post ng dating kolumnistang si Mon Tulfo. Ang sabi niya, may game plan daw ang BGC Boys na sina Alcantara, Bryce Hernandez, JP Mendoza, Edric San Diego at RJ Domasig. Ayon kay Tulfo, nakipag-usap umano ang mga abogado ng BGC Boys sa kampo ni Vice President Sara Duterte. Umaasa raw sila na maaabswelto ang bise sa napipintong impeachment of late at magiging presidente siya sa 2028. Nauna na ngang nagbabala ang palasyo laban sa mga may balak magbawi ng kanilang testimonya sa flood control probe. Pakinggan natin ang pahayag ni Palace Officer Claire Castro. Huwag po kayong magpaloko dahil baka po lumabas na instant na kayo po ang maligtas dahil sa inyong mga katotohanang isisiwalat, kayo'y magamit at kayo pa ang mapunta sa kulungan. At ang inyong itinuturo na malalaking isda, sila pa po ang makawala. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan pong ulat ni Camille Samonte live mula sa TV5 Media Center. Kumikilos ng pamahalaan para mapawi ang pugante at dating kongresistang si Zaldico. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricela Lili. Maricel, paano raw mapapawi ang dating congressman? Alam mo, Jiggy, dalawa yung options na tinitingnan ni DILG Secretary John Vic Remulla. Una, kung meron tayong extradition treaty at pangalawa, pwede daw makipag-coordinate sa Interpol para mapa-repatriate itong si dating Congressman Zaldico. Pero ang punto rito, wala naman tayong extradition treaty with Portugal. So ang pwedeng gawin, makipag-coordinate sa Interpol para makatulong at mapauwi dito sa Pilipinas si Zaldico na sinasabing isa nga dun sa mga pinakamalaking papel dito sa anomalya sa flood control project. Base daw dun sa pinakahuling impormasyon na nakuha ng DILG, nananatili pa rin sa Portugal itong si Zaldico at nananatili pa rin hawak niya itong kanyang Portuguese passport. So mukhang ngayon coordination with Interpol lang ang mangyayari dahil yung extradition treaty mismo sa Secretary Remulla na rin naman ang nagsabi kalaunan na matagal-tagal pang proseso ito. Pakinggan natin yung sinabi ni Secretary Remulla. Zaldico is abroad. We suspect na nasa Portugal siya. Nagbigay ng instructions sa President na formally mag-apply na kami ng extradition treaty sa kanila. Kahit wala pang formal extradition treaties between the two countries. Through the Interpol, magre-request na kami ng repatriation ni Zaldico kung nasa Portugal talaga siya. At Maricel, kung tutulong naman ng Interpol, paano ang magiging proseso nito para mapauwi si Zaldico? Well, Jiggy, sinabi na rin naman ng NBI na nag-request na tayo sana for red notice mula sa Interpol. Pero kasi itong red notice, hindi naman ito automatic na parang international warrant of arrest. Hindi naman ganon. Ang mangyayari dyan, makikipag-coordinate yung Interpol doon sa mga law enforcement agencies sa mga bansang kasapi nito. Sila yung kakausapin para arestuhin itong kung sino man yung pugante na pinapahanap. Parang ano lang to provisional arrest. Pero ang mangyayari, kailangan mo pa rin siyang isaulit
doon sa origin country o yung bansa na pinagtataguan niya para maharap yung mga kaso na kailangan niyang harapin. Jiggy. At sa ibang usapin kanina sa press briefing ay may kampanya ang Malacanang laban sa mga epal na politiko. Anong detalye nito? Yes, Jiggy. Actually, yung DILG ang nagsalita dyan. Sabi ni Interior Secretary John Vic Remulla, mas maigi kung magkaroon na lamang tayo ng batas para mas maging malinaw at mas mapabigat itong parusa laban dyan sa mga epal na politiko. Hindi natin alam kung mapapasayan kasi sila rin naman yung pwedeng malagay sa alanganin kapag maturingan silang epal. Ano? Pero ang sinasabi dito ni Secretary Remulla, just in case na matigas talaga ang ulo nitong mga epal na politiko, pwede daw nilang idiretso sa ombudsman yung mga kaso at hayaan ng ombudsman na magdesisyon. Hindi lang administrative case, pwede raw criminal case, sabi niya yan. Kasi matatandaan natin na meron ng probisyon doon sa 2026 General Appropriations Act na sinasabi na bawal nang makisawsaw, bawal nang umepal ang kahit na sinong elected officials kapag namamahagi ng ayuda. So ito yung nakikita nila na pwedeng mangyari. Chigi. Yan po ulat ni Maricel Alili live mula sa TV5 Media Center. Susunod, AFP nananatili umanong solid kahit may opisyal ng bumawi ng suporta kay PBBM. At pagbulwak ng lava mula sa Bulkang Mayon sa poll sa video. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Tiniyak ng AFP na solid ang kanilang hanay. Kasunod yan ang pagkakatanggal sa pwesto ng isang opisyal dahil sa pagbawi umano ng suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Live mula sa Quezon City, nangunguna sa balita si Brian Castillo. Brian, una sa lahat, ano na nangyari kay Colonel Mongao? Nasampa na ba siya ng reklamo? Jiggy, wala pang formal na reklamo ang naisasampa laban dito kay Colonel Odi Mongao. Itong si Mongao, yung opisyal ng Philippine Army na nasibak sa pwesto kamakailan matapos nga mag-post sa social media nung kanyang tahasang pagbawi umano ng suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa naturang social media post, sinabi nitong si Mongao na si BBM ay wala ng moral ascendancy para maging Commander-in-Chief ng Armed Forces. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang investigasyon ng militar kay Mongao. Narito ang pahayag ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla. Ang status niya, he was relieved from post but under the supervision po of his ground commander. The investigation will ensue and we are assuring the public that due process will be accorded to the party and the Armed Forces of the Philippines will conduct this in relation to existing rules and policies that are in place. Brian, kasunod nung ginawa ni Colonel Mongao, nagsagawa ba ng loyalty check ang AFP? Jiggy, sa kabila nitong issue kay Colonel Mongao, tiniyak ng liderato ng AFP na hindi na kinakailangan pang magsagawa ng loyalty checks sa kanilang hanay. Nagkakaisa lang mga sundalo at hindi nagkakawatak-watak sa kabila yan ng mga ingay at issue sa politika. Pero patuloy pa rin daw na pinamomonitor sa mga ground commander ang kanilang mga tauhan para mas malaman nga yung sitwasyon doon sa ibaba. Narito muli ang pahayag ni AFP spokesperson Colonel Padilla. There is no division within the Armed Forces of the Philippines. Nandiyan po yung pagtingin namin ng respeto po sa aming mga higher authorities. And each individual soldier po will adhere to the chain of command accordingly. Jiggy, naniniwala raw ang liderato ng AFP na nangingibabaw pa rin sa lahat ng mga sundalo ang kanilang sinumpaang tungkulin yan kahit pa may kanya-kanya silang opinyon patungkol sa iba't ibang issue sa ating bayan. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Brian Castillo live mula sa Quezon City. Itinanggi ni Executive Secretary Ralph Recto umugong na balasahan sa gabinete. Ayon kay Recto, anumang haka-haka tungkol dito ay walang makabuluhang may dudulot sa pamahalaan o sambayan ng Pilipino. Lahat daw ng miyembro ng gabinete ay nanunungkulan sa pagpapasya ni Pangulong Marcos. Patuloy rin ang performance review sa kanila ng Office of the President. Nauna nang umugong na tatanggalin sa pwesto sina DOT Secretary Cristina Frasco, DOH Secretary Ted Herbosa at DepEd Secretary Sonny Angara.
Naghain ng not guilty plea ang contractor na si Sara Diskaya at siyang pang-akusado sa Davao Occidental flood control case. Naharap sila sa mga kasong graft at malversation kaugnay ng Ghost Project umano na nagkakalaga ng 96.5 million pesos. Bukod kay Diskaya, binasahan din ng sakdal ang presidente ng St. Timothy Construction na si Maria Roma Rimando at 8 opisyal ng DPWH. Ibinasura naman ng korte ang motion to quash o hiling ng kampo ni Diskaya na pawalang bisa ang pag-aresto sa kanya. Magpapatuloy ang pagdinig sa February 3. Susunod, ICI paano kaya gagampanan ng tungkulin kung iisa na lang ang membro? At pag-rescue sa mga survivor sa gumuhong landfill sa Cebu sa Pulsa Video. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. May 2 taon na lang bago ang 2028 presidential elections pero tingin ng isang political expert, kritikal ang taong ito para sa oposisyon. Live mula sa TV5 Media Center, makakausap natin ang political strategist na si Ginoong Ronald Llamas. Magandang hapon po, Sir Ronald. Magandang hapon, Jiggy. Bakit po kritikal ang taong ito para sa oposisyon kaugnay sa 2028 elections? Actually, critical siya para sa lahat. Mga Duterte, mga Marcoses at everybody in between. Dahil yung nawasak na unity team noong 2023 ay nag-scale up as never before noong 2025, last year. Para siyang isang existential battle between the Marcoses and the Dutertes on steroids. Na-impeach si Vice President Sara, nadala sa ICC si ex-President Digong, nagsimula yung unprecedented corruption scandal na nag-scale up nung mahiya ka naman na State of the Nation address. Nagkaroon ng mga destabilization attempts laban sa gobyerno later. At ngayon, itong 2026, yan ay magkakaroon ng possible resolution. Yung mga away na yan. Even before 2028. Kaya napaka-defining at napaka-decisive ng 2026. Lalo na, itong lumalawak na anti-corruption movement ay naghahanap ng leader. Kung sino yung tatayong leader niyan, ay malaki ang possibility na siya yung dark horse papuntang 2028. Yung posibilidad po na magsanib yung Marcos Robredo, Ontiveros camps, ano po ang nakikita nyo dito? Well, lahat ng mga laban sa mga Duterte are facing the possibility of their political mortality kung makabalik ang mga Duterte in power. Hindi naman tinatago ng mga Duterte na hindi sila nakakalimot at sila ay gagante. At dahil sa nangyari last year, ay siguradong mangyayari yan. Kaya everybody ay threatened sa pagbabalik ng mga Duterte. Whether if formalize nila yung pagsasama, I doubt it. Pero tingin ko ay indirectly or directly, lahat ay nare-realize na isa lamang ang dapat tumapat sa Sara sa 2028. At magkakaroon niya ng iba't ibang permutations. Pero ang tingin ko, it doesn't necessarily have to be a formal alliance or coalition. It could be dotted lines, pero ang sigurado ko ay nare-realize ng lahat na isa lang ang dapat humarap kay Sara sa 2028. Doon lumalabas yung possibility ng mga tactical explorations. Nabanggit nyo dati makakatalo lang kay VP Sara itong Robredo-Tulfo tandem. Ano ang detalye po nito? Hindi ko naman nasabi yon. Ang sinasabi ko lang ay isang kandidato lang dapat. Posible na meron kang Robredo-Tulfo or pwedeng Risa Tulfo o Risa Torre or Bam Torre. No? May ganong klaseng mga iba't ibang permutation. Ang mahalaga, isa lang dapat ang slate. No? Kung ano yan, ay tingin ko yan ay mangyayari sa 2026. Kaya inuulit ko, defining year ang 2026. Dahil dito susulpot yung possible slate sa 2028. Not in 2027, not in 2028, kundi sa 2026. Exciting po. Maraming salamat po, Ginoong Ronald Llamas.
political strategist po natin dito sa TV5. Ngayon, isa na lang ang miyembro ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Paano kaya gagampanan ng komisyon ang tungkulin nito? Live mula sa Taguig City, nangunguna sa balita si Gerard de la Peña. Gerard, may mga nagsasabi na malapit na mabuwag ang ICI. Ano nga bang nangyari dito sa komisyon? Alam mo, Jiggy, lagi nga tayong natatanong kung may ICI pa nga ba. At ang sagot dyan, oo, may ICI. Tuloy na tuloy pa rin ang trabaho dito sa Independent Commission for Infrastructure. At yan ay kahit bago magtapos ang 2025, ay nag-resign na itong sila Rogelio Singson at Rosana Fajardo bilang commissioners. So sa ngayon, ang natitira na lamang na miyembro ay itong si Chairman Andres Reyes Jr. Pero sabi naman ni Special Advisor Rodolfo Azurin Jr., gagampanan pa rin nila yung kanilang tungkulin, tuloy-tuloy pa rin ang trabaho dito habang naghihintay ng kapalit kung meron man. Pakinggan natin ang pahayag ni Azurin. Gawin lang namin yung trabaho namin. So that pagdating ng bagong commissioners, kung may darating, at least naka-ready na for filing yung mga referral na i-akyat sa... Yan po ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa Taguig City. Samantala, patuloy pang nadadagdagan ang mga nasawi sa pagguho ng landfill sa Cebu. Live mula sa Cebu City, nangunguna sa balita si News 5 Visayas correspondent John Aroa. John, anong update sa search and retrieval operations? Jiggy, 11 na ang nahukay ng mga labi mula sa gumuhong landfill sa Binaliw, Cebu City. 26 pa ang hinahanap. Samantala, Jiggy, nakakuha ang News 5 ng video ng aktual na pag-rescue sa mga survivor. Agad na tumakbo ang mga residente sa lugar para tulungan ang mga natabunang empleyado. May isa ring lalaki na nagpunta sa pinangyarihan ng pagguho para hanapin ang kanyang misis. Ngunit di niya na ito nahanap hanggang sa ngayon. May ilang survivor, Jiggy, naman ang nakalabas na sa ospital. At John, may pahayag na ba ang pamunuan ng kumpanyang nagmamay-ari nitong landfill? Jiggy, sinubukan nating kunan ng panayam ang pamunuan ng Prime Waste Solutions, ngunit tumanggi muna sila magbigay ng pahayag. Sa kabila nito, nangako naman ang kumpanya na aasikasuhin ng tulong para sa mga pamilya ng mga biktima. Nauna na naglabas ng cease and desist order ang DNR sa Prime Waste Solutions para ipatigil ang operasyon sa landfill. Jiggy, may mga pulis na rin na nakabantay sa paligid ng landfill habang nagpapatuloy ang search and rescue operation. Yan po ulat ni News 5 Visayas correspondent John Aroa live mula sa Cebu City. Susunod, Center Aimee may pasaring na naman kay Center Ping. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Sapol sa videong pagbulwak ng lava sa bunganga ng bulkang Mayon sa Albay. Live mula sa Daraga Albay, nangunguna sa balita si Gio Robles. Gio, gaano kadelikado itong lava fountaining? Gigi, pasado alauna ng madaling araw kanina nang biglang may lumiwanag sa crater ng Mayon. Yan yung tinatawag na lava fountaining o pagbulwak ng lava sa bunganga ng bulkan. Nakunan niya ng kamera ng PHIVOX. Ito po pinapakita po natin sa mga kapatid natin. Una po yan sa Mayon Volcano Observatory sa Legazpi City. Sa isa pang kuha, ito naman po, tingnan nyo, mas kita ang pagsirit ng lava na umabot ng 100 metro o kasing taas ng 30 palapag na gusali. Kung gaano yan kadelikado, narito pakinggan po natin ang paliwanag ng PHIVOX. Bagamat magandang panoorin, magandang tingnan, nagbuga siya. Sa ngayon hindi siya hindi pa naman alarming dahil short-lived lamang, napakasandali lang. Inyo pong napakinggan o napanood ang paliwanag ni Paul Alanis, siya po yung resident volcanologist ng PHIVOX dito po sa Legazpi City. Gigi, mas delikado raw ang lava fountaining gaya ng paliwanag ni Alanis sa akin kanina. Kasi
kung lalo na GD kung magtutuloy-tuloy yan, pero hindi na nasundan ang lava fountaining kaninang madaling araw. Gayunman, patuloy ang pamumuo ng lava o unti-unting pag-akyat ng magma sa bunganga ng bulkan, kaya nagkakaroon tayo ng lava dome, at kapag nanigas yan at eventually mag-collapse, dyan naman nagkakaroon ng pagdaloy ng lava sa dalisdis ng bulkan. Yun yung term na ginagamit naman ng Phoenix One ay lava flow. Jiggy. At Gio, yung posibilidad ng masamang panahon dyan sa area, ibig sabihin dahil sa dami na ng materyales na naiipon dyan sa gilid ng Bulkang Mayon ay ang posibilidad na magkaroon ng lahar flow pag malakas ang ulan. Paano paghahandang ginagawa ng mga otoridad dito? Naka-alerto na nga ang lalawigan sa posibleng epekto ng low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pinaghahanda na maging yung mga nakatira sa 7 to 10 kilometer radius extended danger zone. Ililikas sila kung magkakaroon ng banta ng lahar, especially yung mga nakatira malapit sa mga ilog. Narito ang pahayag ni Albay Governor Noel Rosal. Actually, ang pag LPA or ulan, talagang heavy rains, iba ang treatment natin yan. May mga tinatawag tayo na saan pwede na dapat mag-local evacuation or citywide or provincial-wide evacuation. So iba ang treatment. Parang bagyo yan eh. Jiggy, ayon sa PHIVOLCS, nag-iwan ng tinatayang 50 million cubic meters ng volcanic deposits ang Mayon nang huli itong sumabog noong 2023. Bagaman nabawasan na raw ito ng mga nakaraang bagyo, may 170,000 cubic meters naman ng bagong naipong deposits. Kaya sa pagpasok ng masamang panahon, nananatili nga yung banta ng lahar dahil sa patuloy na naipong abo at volcanic debris sa dalisdis ng bulkan. Kabilang sa mga lugar na high risk sa lahar ay ang Tamalig, Daraga, Ginubatan, Legazpi City, Ligao City, Malilipot, Santo Domingo at Tabaco City. Gigi. Nabanggit mo na mula 6 naging 7 to 10 kilometer radius na yung mga nilikas, yung mga nakatira dyan sa palibot ng 7 to 10 kilometer radius. Mga ilan pa yung nadagdag dito sa mga evacuation center? Sa ngayon, pinaghahanda pa lang sila, Gigi, sa posibleng epekto lang nitong masamang panahon, especially nga doon sa tinatawag na, we were discussing earlier, yung risk nga ng lahar. So kapag sobrang lakas na ito ng ulan na ito at magdulot nga siya ng pagbaha, and when there's flooding, especially dito sa Mayon, isa sa mga epekto niyan ay yung lahar. So kapag mangyari na kapag umapaw nga yung mga ilog, yung mga gali na tinatawag, yan yung mga natural na kanal o lagusan na namuo sa dalisdis ng bulkan. Doon pa lang, kumbaga magpapatupad ng evacuation. Pero so far, ngayon, pinapa-alerto pa lang yung mga residente outside of the 6-kilometer permanent danger zone, which is 7 to 10 km extended danger zone. Jiggy. Doon sa mga evacuation center, no, kumusta yung sitwasyon? Kasi karaniwang pattern talaga, no, sa mga lahat ng nakikita nating kalamidad, nagkakasakit, nagkakahawaan, walang tubig na malinis, walang palikuran na malinis. Sa nakikita ninyo, sa nakita mo, ano ang sitwasyon ngayon? Yun yan, based sa pag-iikot naman natin dito sa mga evacuation center sa Kamalig, sa Daraga, maging sa Tabaco City, ay mabilis yung hawaan ngayon ng sakit dahil ngayon the past few days ay maulan ang panahon na dulot ng shear line, kaya ang pinakakaraniwang sakit dito, lalo ng mga bata at mga sanggol, ay ubo at sipon. Pero nung nakausap na natin si Governor Rosal, ay ginagawa na daw nila yan ng paraan at may mga doktor at nurse na nag-iikot sa mga evacuation center. Now, when it comes to kalinisan, kasi siyempre, itong mga bakwit natin, they have to share common areas, lalo na yung mga palikuran. So para masiguro na ma-maintain yung cleanliness na tinatawag natin, yung DSWD kasi magkakaroon ng cash for work program sa mga bakwit, lalo na yung mga magsasaka na pansamantalang nawala ng pagkakakitaan ngayon. So isa sa mga posible nilang gawin ay magtrabaho sila sa mga evacuation center, magtanim at masiguro na malinis yung mga common areas doon sa mga paaralan at saka maging doon sa mga ibang struktura na tinayo na talaga na mga evacuation centers mismo, Jiggy. At panghuli na lang, Gio, no, may nabanggit ba yung PHIVOLCS, yung mga eksperto doon sa yung perfect cone ng Mayon, kung ano nang mangyayari dito ngayon? Sa ngayon, Jiggy, mataas pa rin
yung aktibidad nitong Mayon volcano dahil nga patuloy yung pamamaga niya at patuloy din yung pagbuga niya ng supre at ng plume. At yun din, patuloy din yung mga tinatawag natin na rockfall events mula yung pagguho dito sa bunganga ng bulkan. Nagkakaroon din tayo ng mga uson. Ito yung mga pyroclastic density currents o mga pinaghalong mainit na abo, bato at gas mula yan sa bulkang Mayon. So sa ngayon, Jiggy, dalawa yung binabantayan ng PHIVOLCS. It's either possible, posibleng magkaroon siya ng malakas na pagsabog o magpatuloy lang itong tinatawag natin na effusive eruption o tuloy-tuloy lang yung kumbaga tahimik na paglabas niya ng lava. Jiggy. Yan pong ulat ni G. Robles, live mula sa Daraga Albay. Bumueltang palasyo matapos tawaging sinungaling ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong si Health Secretary Ted Herbosa. Pinuna kasi ng alkalde payag ni Herbosa na hindi kailangan ng guarantee letters sa mga DOH hospital. Hirit naman ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro kung totoong hindi kailangan bakit sandamakbak umano ang guarantee letters sa mga ospital sa Baguio. Nilinaw rin ni Castro na hindi kailangan ng guarantee letters lalo na sa mga pangunahing serbisyo sa ospital. Bago po siguro magsalita ang isang tao na sinungaling, kailangan muna nilang humarap sa salamin at tanungin nila sa sarili nila, sino ba talaga ang sinungaling? Tila may bagong pasaring si Senator Amy Marcos kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Idinay niya ito sa skit na tinawag ng senadora na Who Wants to be a Trillionaire? Anong P ang tawag sa isang politiko na madalas na magpalit ng partido o political stance? Political butterfly yan. Mali. Ang tamang sagot ay Ping. Ping! Tinanong si Senator Amy kung anong tawag sa politiko madalas umano magpalit ng political stance. Gaya po ng inyong napanood, nabanggit dyan si Ping na palayaw ni Senator Panfilo Lacson. Bago nito, nagpatot siya daan sina Lacson at Amy dahil sa issue ng 2026 budget. Inakusahan din ni Lacson si Senator Amy na may pork barrel sa 2025 national budget. Wala pa reaksyon si Senator Lacson sa bagong video ni Senator Amy. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service. Dapat una sa lahat, abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.